Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Bakit tinanggal, itinakwil at pinutol ni Mr. Marcos ang partisipasyon at magiging kontribusyon ng mga former presidents like former President Rodrigo Duterte, former President Gloria Macapagal-Arroyo, and former President Erap Estrada, at lalo na ang kanyang supposedly partner for governance na kanyang vice presidente na si Sara Duterte. Bakit tinanggal po sila? In what ground or on what purpose na ginawa ito ni Marcos? Sasagutin natin yan. Number 2, nasasagutin natin, ano ang magiging implikasyon o magiging epekto nito sa ating pangsiguridad na programa at patakaran at sa ating kinakaharap na posibleng pagsidhi at paglawak ng pampolitikang hidwaan o political bickerings and conflict between the two major political factions sa ating pamahalaan at sa ating lipunan ngayon, ang Marcos Romualdez political faction at ang Duterte political camp or political faction. Anong epekto nito sa napipintong pagsabog ng mas malawak at mas matindi na hidwaan at bangayang politika sa ating bansa, sa ating lipunan, sa ating ekonomiya at sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayang Pilipino? Number 3, saan po ito patutungo? Ano po ang kahihinatnan nito ng maruming laro sa maniobra ng Marcos government na tanggalan ng access into the corridors of some important government functions na dapat kasama ang kanyang vice president, such as ang pagiging miyembro o bahagi ng National Security Council. At huwag nating kalimutan, ang National Security Council ay nandyan din po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict as a special task force na sino-supervise po ng Office of the President, aside from the Executive Secretary ni Marcos at ng opisina nito ng Executive Secretary, nandyan din po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para masubaybayan ng National Security Council. So klaro tayo dyan mga kababayan, ano po ang kahihinatnan nito? Pag sinabi nating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, we are referring to the implications of this Executive Order 81 of Marcos sa posibleng pamamayagpag muli at pagre-recover ng komunistang teroristang grupo, lalo na ang kanilang political infiltration, government infiltration, at ang kanilang urban recruitment and infiltration para muling mapalakas ang armadong terorismo nila sa NPA. Ayun, klaro ha? Lynn Shergold, tama, may pagkatraidor ang hakbang na yan. Galit si Lynn Shergold ha? From Singapore yata ito si Lynn Shergold. So ano po ang kahinatnan nito? Saan po hahantong ang ganitong maruming laro sa maniobrahang pagtataksil sa supposedly ay mga hinalal ng taong bayan na mga ating kababayan, no? May tumatawag sa aking cellphone sa kabila. Hindi ko pwedeng sagutin yon. Okay. So punta po tayo dito sa ating kailangang gawin na pag-analisa. Go na tayo. Okay. Oy, almost 900 na ang live views natin ha. Thank you so much sa ating YouTube channel and mahigit almost 200 na rin ang nagla-live ngayon sa ating Facebook. Okay. Una, ano po ang mga implikasyon at epekto nitong iskandaloso na pagtatanggal ni Marcos sa kanyang hakbang na i-remove, i-cut out at wag maging bahagi ng National Security Council ang kanyang vice presidente na inihalal ng taong bayan at pati na si former President Rodrigo Duterte at ang dalawa pang former presidents. Ano pong epekto nito? Una, kung ikukumpara kay Mr. Marcos Jr., ang karanasan lalo na ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte when it comes to fighting communist terrorism insurgency and when it comes to fighting
violent radical extremism in Mindanao, hindi po matatawaran ang karanasan, kaalaman, at ang inabot po, thank you Vernalori, at ang inabot po na kaalaman at mga karanasan ni Pangulong Rodrigo Duterte patungkol po sa mga paglaban at pagpupuksa sa kriminalidad, sindikato at mga malalaking kartel ng droga, ang teroristang mga grupo sa Mindanao, including the ISIS-inspired Mauti ISIS at iba pang grupong malalaking armadong terorista sa Mindanao noon, at pati na ang Communist Terrorist Insurgent Forces ng CPP, NPA, NDF, hindi po matatawaran ang direktang karanasan, kaalaman at naging kasaysayan at track record ni former President Rodrigo Duterte, na kung bukas lamang sana ang kaisipan ni Mr. Marcos, magiging makabuluhang makukuha niya po ito ng libre upang mabigyan siya ng kaalaman, guidance, advice, and consultative support mula po sa mga kaalamang angkin ng mga former presidents na ito, like former President Rodrigo Duterte and even kay Sara Duterte, na naging bahagi po sa paglaban sa CPP, NPA, NDF in Mindanao. Alam po ba ninyo na ang pinakamalaki at pinaka-concentrated forces ng armed terrorist forces ng NPA o New People's Army ay makikita noon sa Davao Region, bago ang NTF-ELCAC. Umabot po dyan ang CPP, NPA, NDF, lalo na ang armadong NPA forces sa Southern Mindanao Region o Region 11 alone. Umabot po dyan ng mga 41 platoons of NPA at kulang-kulang sa mga 1,400 regular full-time Red Fighters, at mayroon silang mga umabot ng 16 guerrilla front, at mayroon silang mahigit kumulang ay mga 1,500 high-powered rifles in Southern Mindanao Region alone, Region 11, Davao Region. 2018 January and February, ganun pa po ang data nila. So 40% halos ng puwersa ng buong NPA sa buong Pilipinas makikita lang noon sa Davao Region. And the rest sa Northeastern Mindanao, covering Bukidnon, Misamis, and Caraga, Agusan provinces, and Surigao. At ang sunod ay dito naman sa Far East Mindanao. So in Mindanao alone, almost 48% o halos kalahati ng bilang ng mga NPA sa buong bansa ay nasa Mindanao makikita. And then ang iba nasa Bicol, Masbate, Sorsogon, Albay, Negros, Samar, at iba pang bahagi ng Kabisayaan. But almost kalahati ng puwersa ng NPA, almost mga 5,000 NPA forces na fully armed ay makikita lamang sa Mindanao. Pero lahat ng ito ay dinurog ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, including ang kanilang urban and political operations in Mindanao and in other key regional urban centers that includes Metro Manila, Iloilo City, Davao City, Cagayan de Oro City, Cebu City, Baguio City, and among other key regional urban centers na mayroong infiltration activities and recruitment and urban activities ang CPP, NPA, NDF. So dapat makuha ito at malaman ito ni Marcos Jr. at ng kanyang kasalukuyang National Security Council composition, bagamat nandyan pa rin po ang institutional knowledge. Kagaya po ni Secretary Eduardo Anyo, na National Security Advisor ni Mr. Marcos, he was one or among the strong pillars of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict during the time of former President Rodrigo Duterte. But iba pa rin po kung makikita at mapapakinggan at maihahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lalim at lawak ng kanyang karanasan, kasaysayan, track record at naging pag-aambag sa ating bayan sa paglaban at pagdurog sa communist terrorism, lalo na pong CPP, NPA, NDF at iba pang mga puwersang radikal at ekstremista sa Mindanao, kasama ang kanyang anak na may ganung karanasan. So klaro po, ito yung mawawala kaagad. Dahil sa ginawa ni Mr. Marcos, mawawala ng oportunidad o pagkakataon na magkaroon ng sound advice o credible and very formidable advocacy and consultative support sa mga patakarang pangseguridad, lalo na sa internal domestic security programs ng ating bansa. Malaking may tutulong sana
kung naging bukas ang kaisipan at naging bukas ang damdamin ni Mr. Marcos na beyond the limited and narrow interest of politics, no matter what their differences in politics may be, the interest of national security is paramount above all political differences. Kaya hindi dapat ito inilabas, itong palpak, bangkarote na Executive Order number 81 ni Marcos, sapagkat ito ay isolationist. Ito po ay isang hakbang na nagtutulak na magkaroon ng division instead of unity sa hanay ng ating mga political forces, sa hanay ng ating mga political leaders. At dahil dyan, pupunta tayo sa pangalawang implications nito. Magkakaroon din po ng pagkukulang sa kaalaman at pag-identify ng tamang policy direction for national security programs ang gobyerno ni Mr. Marcos, sapagkat ang kanilang mga pinapakinggan lamang ay ang kanilang mga alipores na hindi naman naging bahagi ng malaliman at matatag na paglaban sa pangunahing pangseguridad na problema ng ating bansa. The way the former President Rodrigo Duterte and even his daughter na si Sara Duterte ay nagkaroon po ng ganitong kakayanan na pwedeng maiambag sana sa ating pambansang seguridad na programa at patakaran, which is the real purpose of building consensus of leaders and political advocacy opinions na magiging gabay sa pagbubuo ng consultative consensus of a broader perspective ng pangseguridad na patakaran at programa na pwedeng mabuo ni Mr. Marcos na kanyang sinayang. Ayun. So sino po ang magkakaroon ng pakinabang sa ganyang kalagayan na mapapahina ang institutional knowledge, mapapahina ang consensus building of security advocacy opinion and consultative opinions ng mga leaders ng bansa, sapagkat ina-isolate ni Marcos ang mga ganitong mga mahahalagang karanasan at kaalaman ng mga former state leaders, kagaya lalo na ni former President Rodrigo Duterte, at nang maiambag din ng kanyang anak na naging bahagi po sa pagdurog sa isa sa pinakamalakas na baluarte at pugad ng communist terrorism sa buong bansa sa Mindanao, si Vice President Sara Duterte in her capacity before as Davao City Mayor. So, malinaw kung saan po patungo ito. Number 2, bakit ginawa ito ni Marcos? Ginawa ito ni Mr. Marcos ang Executive Order 81 sa layunin na magkaroon ng konsentrasyon ng poder at kapangyarihan sa kanya at maging otoritarian ang kanyang approach sa pagbubuo ng kanyang mga pananaw at patakaran sa kanyang pamumuno sa pamahalaan, rather than building democratic consensus and opinions coming from other political camps and political forces and other political leaders. So ang epekto niyan, magkakaroon ngayon ng malaking political division sa hanay ng ating mga national political leaders and former presidents na mayroong state council elders level ng paggabay sana sa kasalukuyang administrasyon, na putol at nawala ang ganitong hakbang na nakakapagpabuti sana sa isang malayang daloy ng may malayang talakayan na uri ng National Security Council. At hindi otoritarianismo or hindi ala diktadura, kagaya na naging hakbang ng kanyang tatay na all powers and authority of government ay nakakonsentra sa kanya. Pero ngayon, nakakonsentra sa triumvirate. So, ang triumvirate nila ay si Marcos na siyang dekorasyon at flower base nila, si Lisa ang isang power base, at ang isa ay si Martin Romualdez. Kaya triumvirate. Doon po gustong ikonsentra ang poder at kapangyarihan sa gobyerno, kaya lahat ng anumang pagkakataon o oportunidad na magkaroon ng access to the exercise of power, kagaya ng representasyon sa National Security Council as a National Security Policy Advisory Body, tatanggalin nila yan sa mga Duterte political camp. Di bali nang mag-suffer ang national security programs and policies, basta matanggal lang sa access of power ang mga Duterte. Di ba yan ay isang napakakitid at napakamakasarili, selfish na uri ng agenda na hindi tumutugma sa pambansang interes.
Tama, kumakampi pa yata sa NPA at sa mga komunista itong patakaran na to ng Executive Order 81. Correct? Number 3, ano pa po ang pwedeng maiambag sana ng Vice Presidente Sara Duterte at ni former President Rodrigo Duterte, former President Gloria Macapagal Arroyo at nila Joseph Estrada, kung hindi po ito tinanggal ni Marcos ang pagkakataon na sila ay maging bahagi ng advisory, consultative, national security body for policy making and program direction. Ano pong mawawala? Ito pong mawawala. Hindi may tatanggi na sa mga nakaraang administrasyon, ang pinakamalakas ang loob para ipatupad ang law enforcement, I will qualify, para ipatupad ang decisive law enforcement na uri ng pamumuno na kayang labanan ang mga malalaking kurakot na politiko, mga oligarkong ganid at sakim sa ganansya at tubo sa negosyo na gustong gamitin ng gobyerno para tumubo ng tudo-tudo. Ang may kakayanang lumaban sa komunistang terorista na CPP, NPA, NDF at pati na sa mga extremist na mga radical, violent extremists na mga kilusan sa Mindanao, lalo na ang may mga koneksyon sa international terrorist group, ang may kapasidad na magsagawa at may kapangyarihan ng lakas ng loob na uri ng pamumuno upang ipatupad ang decisive law enforcement and decisive legal offensive upang ito'y durugin ang mga puwersang sumisira sa lipunan, umuok-ok bilang anay sa gobyerno at nagwawasak ng ating kabuhayan, ekonomiya at ng kapayapaan ng buong mamamayan ay ang Rodrigo Duterte government. Kaya naipasa ang National Anti-Terrorism Law na dapat yan ay paghalawan ng leksyon ni Mr. Marcos kung paano gagamitin at the end game to totally defeat and vanquish upang lubusang sakmalin at durugin ang communist terrorism at ibang hiblapan na natitira ng kanilang naghihingalong organisasyon ay ang strong law enforcement by using and maximizing the anti-terrorism law, the anti-terrorism financing law na naipatupad at naipakita ni Rodrigo Duterte ang tamang pamamaraan at tinutulungan ni Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa nung siya po ay nasa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Iyan po ang pinutol at sinayang ni Mr. Marcos Jr. sa kanyang walang saysay at bangkarote na uri ng Executive Order 1081 tuloy. Parang mag-martial law na sa kanyang Executive Order number 81. So klaro mga kababayan, ito po ang nawala. Ang kapasidad na matulungan si Mr. Marcos kung papaano gamitin ng national security programs and policies niya under the NSC directives and program direction ang malakas na loob na uri ng strong law enforcement, decisive law enforcement, case build-up, and strong legal offensives of the state and the government forces upang durugin ang lahat ng puwersa gamit ang legal na kapabalidad ng batas at ang puwersa ng kapangyarihan ng mga special law at mga partikular na batas like anti-terrorism law, anti-terrorism financing at iba pang mga bahagi ng mga naturang batas upang lubusan ng sakmalin at durugin ang salot na dulot ng communist terrorism. Samantalang dito sa Executive Order 81, magiging walang partisipasyon ang mga naging leaders ng ating gobyerno at estado dahil sila ay pinutol at kinat-out na ni Marcos lamang sa kanyang interes na makitid na maglaro ng maruming politika to isolate from any corridors or semblance of power and authority ang mag-amang Duterte at lalo na ang Vice Presidente. So klaro, technically, ang net effect po ng pagtatanggal kay Sara Duterte sa loob ng ating National Security Council at kaakibat ang pagtatanggal sa partisipasyon ni former President Rodrigo Duterte, former President Gloria Macapagal Arroyo, and former President Joseph Estrada ay lalo pong nagpapahina sa kapasidad, paninindigan at mga pananaw ng National Security Council na pwede pong makapaghango at makapagbuo ng mga aral mula sa mga best practices na ginawa sa panahon lalo na ng former administration ni Pangulong Rodrigo Duterte.
kung hindi sana nag-isip bata dito si Marcos na kanyang pinrioritize ang maruming laro ng pamumulitika nila ng pinsan niya at ng asawa niya. Okay, so klaro tayo dyan. Technically, by effect, nagbibenepisyo dito ang mga CPP, NPA, NDF sapagkat nagkakaroon po ng mahina na kapasidad at paninindigan at humihina at kumikitid ang framework of policy and program direction ng National Security Council sapagkat ayaw nilang pakinggan at halawan ng napakahalaga at ubod napaka-significant na mga tagumpay at best practices ang mga naganap sa previous governments, lalo na sa panahon ng previous administration ni Rodrigo Duterte. Yun! Pwede po ba daw na pumasok dito sila Franz Castro as representative of minority party or minority bloc sa Kongreso? Kung sila po ay bibigyang sponsor ni Martin Romualdez, pwede po. At igigiit nila na sila ay legitimate opposition or legitimate minority bloc and therefore they should be entitled to sit as observers sa National Security Council. Pero I don't think so napapayagan niya ng Defense Department at ng Defense and Security Sector like Secretary Eduardo Anyo and Secretary Gibo Chodoro and the Armed Forces of the Philippines and the PNP will allow na ang mga tagapagpabagsak sa gobyerno, tagapagpakalat at tagapag-infiltrate ng komunistang terorismong kilusan sa loob ng gobyerno through Congress ay paupuin sa National Security Council? Hindi natin yan papayagan. And I do not have that kind of conviction right now na hindi papalag si Secretary Anyo dyan at sila Secretary Gibo Chodoro, si General Bronner. They should. They must. At hindi pwedeng hindi sila pumalag dyan kasi hindi pwede na ang mga anay at tagapagwasak ng bayan at ng lipunan kagaya nila Franz Castro at ng kanilang mga grupo ay uupo para humigop ng intelligence and information mula sa napakahalagang instrumentality of the government like the National Security Council. Kalokohan. Ano na mangyayari sa bansa natin? Raraliyan na natin yan at babatuhin ng kamatis kung saan man sila magmi-meeting kung kasama nila sila Franz Castro. The enemies of the state and the people who have blood debts where blood is oozing and dripping in their hands like Franz Castro sa mga pinatay nilang sundalo, pulis at mga sibilyan at pinatay nilang kabataan, they should not have any minute any longer to stay in government. Much more na ipa-access mo sila sa National Security Council na mga meeting, kalokohan. Kaya malinaw po mga kababayan kung ano ang ating panawagan. Ang panawagan natin dito mga kababayan ay ang pagbubuo ng isang pambansang pananaw na hindi dapat at nararapat lamang na pagbawalan ang pagpasok ng mga CPP, NPA, NDF, urban and government infiltrators sa loob ng possibility na sila ay makapasok sa National Security Council. Hindi tayo papayag dyan mga kapatid, mga kasambayanan. Okay, ano pa? Alam natin na ang purpose po nito ng pagtatanggal kay Sara Duterte at sa kanyang ama at para hindi mahalata kunwari pero booking pa rin ng mamamayang Pilipino, isinama pa kunwari na tinanggal si former President Macapagal Arroyo, si Gloria, si Erap. Pero ang totoo dyan ay mas target talaga nilang kapunin, katayin ang access to political power and authority ng mag-amang Duterte. At yan ay isang isip bata, isip talangka. Isang kaisipang insecure po yan na hindi dapat payagang hindi mapuna, mga kababayan. Kaya, ang panawagan ngayon ay ibasura ang Executive Order 81 at respetuhin ni Ginoong Marcos ang tradisyon at customary practice na dapat at pati ng protocol na ang isang vice presidente na inihalal ng taong bayan with a much higher mandate of open electoral votes given to her with more than 32 million imprimatur of Filipino voters na mas mataas kaysa botong nakuha ni Mr. Marcos bilang Pangulo ng Bansa, hindi nararapat na itrato ng ganito ang kanyang vice presidente na si Sara Duterte. As a matter of respect
to customary tradition and practices and to honor the tradition of how the National Security Council should be like that way. Pangatlong punto natin dito, mga kababayan. Mr. Marcos needs to explain to the people why is he removing Sara Duterte from the composition of the National Security Council at pati si former President Rodrigo Duterte and among others. Ano ang batayan nito? Ano ang kanyang naging sandigan at salalayan? Is there a categorical national intelligence report that Sara Duterte and Rodrigo Duterte are now considered individuals who are threats to our national security? Are they considered enemies of the people and enemies of the state? Si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte? Mr. Marcos needs a lot of explanation about this. Kailangan po talaga na ito ay paki-shout out daw kami dito sa MHA bus driver sa Qatar, ka Eric, si Joseph Lazarano. So dapat po magpaliwanag si Mr. Marcos sa hanay ng mamamayang Pilipino. Is Mr. Marcos removing Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Gloria Macapagal Arroyo and Erap Estrada dahil sila ba ay mga banta sa pangseguridad na usapin ng ating bansa? Are they being treated now as national security threat individuals? Ano po ang batayan? Ano po ang salalayang sandigan na ginamit ni Mr. Marcos upang ipalabas ang Executive Order 81 na napaka-iskandalusong nagtatanggal sa pagiging bahagi ng National Security Council kay Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa at ang mga former presidents. This is a scandalous issue that Mr. Marcos is required to have a public explanation that the people must know. Anong batayan kung bakit hindi isinasama at hindi na isasama sa National Security Council composition ang Vice Presidente at ang mga former presidents? Ang tanong ng taong bayan, are they considered now as enemies of the state? Are they considered now as mga kalaban ng taong bayan? Shout out naman kay Eric dito sa UK. Ginto Son. Mamaya ng ibang shout out. Kasi itutuloy ko na yung pag-summarize nito. Saan po ito hahantong? Itong marumi at isip bata na uri ng mga ginagawa ni Mr. Marcos at ng kanyang mga alipores na nilalaro nila ng maruming laro sa politika ang ating para hindi halata idinamay pa si Gloria at si Erap. Smoke screen ang tawag dyan, pang cosmetics. Para hindi halata daw na ang talagang gustong gurgurin at katayin nila na hindi maka-access sa powers and corridors of power like the National Security Council ang mag-amang Duterte talaga. So ito po, anong kahinat na nito? Anong prospects nito? Where are we going from here? Dito sa bangkarote at bunga ng isip bata na uri ng desisyon at isang leadership bankruptcy at isang paranoyang pangpolitika o napapraning sa politika itong Marcos administration. Kaya inilabas itong EO81. Ang dulo na numero magkatunog at magkahalintulad pa sa 1081 ng martial law ng kanyang tatay. Deklarasyon ng martial law. Ang una, magkakaroon po ng malawak na pampolitikang hidwaan, bangayan, at magkakaroon po ng hindi magandang ugnayan palalo sa pagitan ng dalawang main political factions sa ating bansa, ang Marcos Romualdez political faction at ang Duterte political group, instead na magtulungan sila. Nagkakaroon pa ng tinatawag na political polarization. Nagkakabitak at nagkakabiyak palalo. At hindi maganda yan sa pangsiguridad na tunguhin at pangkapayapaan at pang-ekonomiyang programa ng ating bansa. Talo dyan ang taong bayan. At ang number one na may pasimuno niyan ay ang Marcos Romualdez political group, dahil atat na atat silang magkaroon ng konsentrasyon ng poder at kapangyarihan sa kanila lagpas pa sa 2028. Number two, mapapahina po ang ating consensus and dynamic political
and consultative advocacy for national security programs sapagkat ina-isolate natin ang mas may karanasan, kaalaman at track record at kasaysayan ng mga leaders of government and political personalities and leaders kagaya ng mga Duterte na mayroong karanasan sa paglaban sa communist terrorism, sa insurgency at pati na po sa karanasan nilang lumaban sa mga violent extremist groups at mga terorista sa ating bansa at pati na mga sindikato sa droga. So ang epekto niyan, mas lalong magiging maganda ang pagkakataon at oportunidad para sa CPP, NPA, NDF na mag-rebound at mag-recover because hindi maganda ang nangyayari sa ating national security programs and national security direction and policies. Number 3, magkakaroon po ng pagdududa ngayon ang taong bayan. Sapagkat iisipin nila, there is something or there are reasons kung bakit tinanggal ito sila. Malamang sila ay posibleng kinukonsidera na mga kalaban ng estado at gobyerno at ng mamamayan. Anong batayan yan? So magkakaroon ng cloud of confusion, pagdududa at hindi magandang pagkikipagtiwalaan sa mga instrumentality of government like the National Security Council. At ang pang-apat po na tutunguhin nito mga kababayan ay ang pagkakaroon ng overly concentrated na poder, kapangyarihan at pagbubuo ng programa at direksyon sa kamay ni Marcos at ni Romualdez instead of a democratic, consensus-based, participatory na uri ng pamumuno, lalo na po sa usapin na sa pagbubuo at pagbubuklod ng pangsiguridad ng mga programa at agenda ng ating bansa. It needs a broader consensus and a wider perspective of participatory opinion and consensus of consultancy and advocacy coming from a broader section of political groups. Like, dapat yan ang magiging tunguhin sa pagbubuo ng ating national security policies, programs, and direction. Hindi isolationist, hindi authoritarian at hindi parang diktadura sa kamay ng isang paksyon lamang ng mga politiko. I think that must be called out, or I think the appropriate word dapat ipa-remind. Dapat yan ay mabuksan sa kaisipan ni Marcos. Tamos Loy, shout out ka Eric sa taga Kingdom of Jesus Christ. And kami rin ka Eric dito sa Oman. Oo, na-shout out ko na. Kailangan pong magkaroon ng pagbubuo ng boses ang security and defense sector sa loob ng National Security Council upang maibalik po ang mas maganda, mas malawak, nakakapagbuo ng demokratikong pagbubuo ng panangin at mga opinyon, lalo na sa usapin sa pagbubuod at pagbubuklod ng pangsiguridad na programa at agenda ng gobyerno kung nandyan ang Vice President natin at ang mga former presidents. Klaro po. At number 5, mahalaga po na dapat malinaw na hindi natin bibitawan na tanggalin dapat ang oportunidad na magkaroon ng rebound and recovery ang mga komunistang teroristang grupo na sa loob ng mahigit 50 taon ay nagpahirap bilang pangunahing national security problem sa ating bansa. Samantalang ngayon, nakikita natin na parang sila pa po ang papunta doon sa rebound and recovery dahil sa mga kapalpakan at kabulukan ng patakaran patungkol po sa sinasabi nating National Security Council Program, Policies and Directions. Yan ang mga pagtingin na ating binubuo mga kababayan. Magkakaroon ba ng martial law? Hindi natin yan may tatakda. Pero the circumstances towards the possibility of concentration of power in a more authoritarian way, meaning pag sinabing authoritarian, may diktadura na uri ng pagkumpas ng poder, gagamitin ang batas at ito i-twist para i-justify ang uri ng political na paghagupit sa mga kalaban. And similarly, yan din po nangyari noong martial law noong 1972. The pattern of similarities ay nandyan po. Pero kung gaano kalakas ang loob ni Marcos na ideklara ng formal ang isang martial law situation sa bansa, hindi natin yan nakikita kaagad. But they may not need to declare any more martial law sapagkat the practice similar to martial law ay nandyan na. Di po ba? Nandyan na, ginagamit na nila. The weaponization of the law
the weaponization of illegal and lawless approach, hiding behind the twisted concept of legal operations nila against their political enemies, kagaya ng ginawa nila sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ, ang ginagawa nila kay na Mike Rama sa Cebu, ang ginagawa nila sa iba pa mga local chief executive, kay Governor Hubahib, kay Sara Duterte, at kung ano-ano pang mga maniobra na nagtatago kunwari na legal, at ang pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF in the guise of party list and urban political activities lamang daw ito, ay nakakabahala po ng mga pattern of similar circumstances that may warrant a possibility of total dictatorship rule without declaring martial law. Bakit tahimik ang CPP, NPA, NDF dyan? At ang mga hilaw na mga aktivistang nagkukunwaring militante at mga aktivista at mga human rights defenders? Because they are the free joyriders. Nakikinabang sila ng pondo, pera at programa at proyekto mula kay Martin Romualdez with the consent and support ni Marcos. So nababribe sila, nalalamon sila ng isang marumi at bulok na politika ng pera at pondo. At sila ay nagiging bahagi sa pakikipagsabwatan na magkaroon ng otoritarianismo at ala diktadura na paghahari sa ating bansa na walang kinikilala na real political opposition, at instead dinudurog at nilulumpo ang mga pampolitikang puwersa sa ating bansa. That is a very considerable express pattern that can be observed by the people right now. Yan ang mga dapat nating bantayan dito sa Ka-Eric Views Live. Anong mga dapat gawin sakaling ito ay papunta sa hayagan o mas maigting na paggamit ng ala martial law ng mga instrumentalidad? Walang ibang patutunguhan nito. Ang pagpapalakas ng boses at paninindigan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. The power of the people is the real power. In due time, it will come. It must come. Hindi yan pwedeng itakda, pero hindi rin pwedeng mapigilan yan habang lumalala ang krisis pang politika at ang paggapos sa ating bansa sa maruming laro ng politika na ginagawa nila Mr. Marcos at ng kanyang